Diyos ko, bakit naman kaya nanigas itong puppy na to? Kung maalala nyo nga sa previous video natin, binigyan nga po tayo ni Doc nitong alien necklace na to at ilalagay nga natin dito kay Poppy. Ito naman po yung spray na gagamitin natin para nga po sa kanya mga galis at ito yung hindi nyo pwedeng ma-intake at hindi nga rin po pwedeng madilaan. Binigyan din nga po tayo nitong Coat Shine para nga po mas mabilis ring lumago yung balahibo niya at ipapainom nga po natin ito sa kanya kasabay ng pagpapagaling din po ng kanyang galis. So bale syempre bago tayo mag-start ay nagsuot na nga po muna ng gloves si Ate Siamenyo since siya nga po maglalagay at hahawak dito kay Bobson. O diba may name talaga? Ito nga tinihanda na rin nga po siya and yes po, opo, dito pa lang po siya sa cage nagsistay. Pansamantala lang naman po habang nga po kinukure pa natin yung galis niya. Kasi syempre iniiwasan nga po natin na mas kumalat pa po yung galis. Kaya kung mapapansin nyo, itong area po ay may box rin na cover. Very gentle nga lang din po tayo kapag hahawakan po natin siya para maiwasan nga po natin yung magulat siya at umiyak pa. Pero in fairness, hindi na po siya ganun ka-aggressive gaya nung unang beses natin siya nakita at kinuha. At na nga nag-start na nga si mother na mag-spray sa kanyang katawan. Bale si mother nga yung nag-spray dito. Tapos itong si Ate Siamenyo naman na naka-glove. Siya nga po yung humahawak dito kay Poppy. Tapos inis-spread niya nga po yan sa kanyang body. Dapat talaga itong spray na to ay para lang nga po sa areas kung saan mapapansin nyo na parang doon mas madami nung galis or yung mga sugat-sugat. Pero kung mapapansin nyo nga po sa Poppy na to, talagang all over the body na nga po yung kanyang galis. Tapos very visible na rin po talaga yung skin niya kasi halos wala na rin nga po siyang balahibo. Mostly nga rin po sa mga paa niya, sugat-sugat na nga po dahil ng galis, kaya naman medyo finokus din nga dyan ni mother ang paglalagay. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ulo niya kasi marami na rin nga po dyang sparse na area. Kada spray naman ni mother, kung mapapansin nyo rin nga po pala, ay minamassage po yan ni Ate Siamenyo. Nilagyan nga rin natin ang neck area niya kasi talagang wala na nga po itong balahibo. Tingnan nyo, nanonood pa nga itong si Brindle sa atin. Hindi naman natin pwedeng kalimutan lagyan itong tenga nga po niya. Balang nilagyan lang naman po natin ay yung outer lang po at hindi yung loob kasi nga napakarami rin nga po talagang galis siya. Grabe, imagine nyo, ganito pa lang siya kaliit at ganito pa lang kabata pero sobra-sobra na po yung galis niya. Anyways, ayan, massage na po natin yung in-spray natin sa body niya para mas madali na rin nga po ma-absorb ng kanyang skin. After nun, lalagay na po natin itong kanyang alien cone para nga po hindi niya mahimod or madilaan yung pinakagamot na nilagay natin. Kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo sa previous video, bawal nga po yung dilaan kasi maaaring maging toxic for them or magkaroon ng side effects sa kanila kapag nadilaan nila or na-intake nila. Kaya naman ito, make sure pa nga po nila na hindi rin matatanggal itong cone na to sa kanya. And syempre, first time niyang malagyan na ganito, kaya naman talagang conscious pa siya. Kaya naman ito, mapapansin nyo nga po, nung ibinalik nga siya dito sa cage niya, bali nilagyan rin nga po pala siya dito ng higaan na elevated. Kung paano po siya inilagay ng Ate Siamenyo, ganun pa rin nga po siya. Tingnan nyo, nakasubsob at hindi umiibo. Nung inayos naman po yung pwesto, kung ano yung nilagay, ganun pa rin po talaga. Dahil nga talaga first time niya maka-experience ng ganito, kaya talaga hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung iibo ba siya or i-stop na lang talaga siyang ganito, nagmukha tuloy siyang statue. May nasa ilalim rin nga pala nito, bali inalis na nga ni Ate Siamenyo para nga makapunta rin siya dun sa ilalim, tapos itinry nga siyang pahigain dito. Kaso talaga naninigas nga po siya, kaya ibinaba na lang nga po siya muna dito, pero talaga nakastop pa rin siya. Doon naman sa area kung saan nga po natin siya inisprinting na nyo't nagsilaglaga na nga po yung mga kuto-kuto niya. Sabi rin nga ni Doc, nung pina-check up natin siya, iba't ibang klase nga daw ng mga kuto yung nakadapo sa kanya. Grabe kawawa, diba? Parang kung ano-ano nang species yung nasa kanya. Pero good thing naman na unang spray pa nga lang sa kanya ay naglaglaga na rin nga po silang lahat agad. At kung kanina naman natakot nga po siya, ngayon tingnan nyo naman siya, mukhang in-enjoy na nga po niya yung pwesto niya at dun sa uyayin na yun. Enjoy naman siya magpahinga dyan at matulog. Tapos kapag nga pupupo siya, bumababa nga po siya. Syempre, ganun rin nga kapag kakain. Tapos kapag gusto nga niya matulog ulit, takit na lang nga siya ulit dito. I-update ko na lang nga ulit kayo guys sa mga susunod na gagawin natin sa kanya para mapagaling nga siya.